si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na hindi siya aalis ng Kapitolyo kahit sinuspindi siya ng 60 araw. Huwag ka nga alis, Kuya Gob. Binoto ko ng tao eh. At saka kahit suspendido ka. Suspendido lang naman eh. Hindi ba? Suspendido lang. Ba't ka aalis? Kuya Gob, huwag ka aalis. Nasa likod mo ang taong bayan. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte? Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutol umano sa ibinababang suspension order laban nga sa gobernador. Giit nila, sila umano ang nagluklok kay Jubahib sa liderato, kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalis. Totoo yan eh, ang kapal ng mukha nitong mga ito. May mandato yon. Kayo sip-sip lang sa presidente kaya kayo nakapwesto dyan. Ito may mandato ng taong bayan. Tapos bigla nyo sususpindihin na wala due process. O, palusot pa sila, may due process daw. Mamaya pag-usapan natin. Siya sa pwesto. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Ay, huwag kayo aalis. Parating na po yung mga taga-Maynila. Parating na po yung mga galing sa ibang lugar. Papunta na dyan sa Davao. Marami po sila. Mga 100,000. Sasamahan kayo dyan. Wait lang po. Yung iba nasa aeroplano na. Minessage ako, Coach Oli, ba't nandiyan ka pa? Andito na kami. Hindi ko alam. Hindi naman kami pinatawag. Ando dyan na. On the way na sila. Relax lang. Steady, steady. Reinforcement now on board. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. Nitong Huwebes, yung shades mo, ha? Ilabas ng Office of the President ang 60 araw na preventive suspension order laban kay Jubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Jubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo. Ikaw naman, Amit eh. Matagal na yan. Nag-uusap nga daw sila dyan eh. Nagtaka siya biglang biglang nagreklamo. Grabe to. Ito masasabi ko. Ito observation ko lang naman. Huwag kayong magagalit ha. Ito sa administrasyon na ito. Ang lakas bumuhay ng kaso. Wala na ito eh. Alam mo yung parang kayong magkaibigan, okay naman. Biglang kinabukasan galit sa'yo. Ay, may ganun ng banateros, okay naman eh. Kinabukasan galit, binanata na kami. Yung pala pera-pera, oh. Hindi ko po pinagbibintangan to na pera-pera ha. Pero ganun eh. O, ayaw mo makasuhan? Pera-pera, binalata kami. Okay tayo ha. Ganun po ang mundo ngayon. Dahil sila nag-uusap, wala naman eh. Ngayon, nako. Ay, nako. Naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office. Pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Nirecall ko yung service car. Binalik naman pala eh. Nirecall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na nakadetailed sa kanya, issued din from the provincial government. So yan naman pala, may naka-issue na sa'yo. Ano pinuputok ng butsi mo? Anong pautot yan? Binawi, binalik naman, pero may naka-issue naman na kotse sa kanya. Ilan ba gusto mong i-issue sa'yo ng government na kotse? May buti na nga kayo, meron kayong sasakyang binibigay ang gobyerno. Kuya Go, sana all. Hindi ka naman taga Davao, Coach Oli. Ay, kita mo ito. Puputok pa, Butchi. Abusado. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Aurea Haway. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya ni Jubahib. Nako, ikaw pa pinag-iinitan eh. May sasakyan ka naman na ginagamit, di umano. Paano kang pinag-iinitan?
Yan ang tanong natin, ilan bang sasakyan ang gusto mo? Well, I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya. Hindi, kasi alam mo, ahib ba ahib pangalan nun? Ang tanong ko sa iyo, balik natin dito Ang tanong ko sa iyo, ang sabi-sabi ni Kuya Gob, nag-uusap naman kayo as normal. Wala naman na yung reklamo na yan. Ba't ngayon may biglaang ganyan? Ayun ang nakakapagtaka dun. Yun ang hindi natin maintindihan. Di ba Spencer Lacalle, yung meron ka lang kausap, okay naman kayo, biglang nagagalit sa'yo. Di alam mo, tingin ko sa mga ganito, parang yung mga syota ninyo, na hindi dinadatnan o ayaw ng datnan, bigla-bigla, wala kang ginawa, biglang nagagalit. Naka-experience kayo ng ganyan? Ay, may na-experience akong ganyan. Sana hindi nanonood. Yung ex ko, ganyan eh. Biglang nagagalit, wala namang ano. Okay lang kayo. Katatapos nga lang nyo eh. Panay pang ano sa'yo. Enjoy na enjoy pa nga tas biglang magagalit. Nakakita kayo ng ganon? Di ba? Saan lang nangyayari yan sa ano ka ba? Jowa ka ba ni Kuya Gom? Bakit? Para ka namang bayarang vlogger? Ganyan yung mga bayarang vlogger eh. May isa pa nga kumontak sa akin, no? Merry Christmas. Pakisabi naman kay Banat Bay. Ituloy niya yung laban. Vlogger to Pakisabi kay Banat Bay, hindi ko siya makontak pero gusto ko siyang pasalamatan. At gusto ko siyang batiin ng personal ng Merry Christmas and a Happy New Year. Ano ba ang number niya? Ganun ang banatan. After 2 weeks, binanatan kami. Ano ka? Jowang ayaw datnan? Sana all nag-enjoy, coach. Di ba ganun yung mga yun eh? Biglang nagagalit. Ang hirap basahin ng pera, no? Hindi ko po sinasabi ikaw Nagtataka lang, anong purpose bigla-bigla kang nagagalit? Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, confidential fund, nagalit siya. Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa. Ayun, yung pala yun. Menopause. Tumatama pala din sa lalaki ang menopause. Yung lalaking gustong datnan pero hindi datnan. Yun ang madalas mag-menopause. Nagpipili. Pag tumanda yung lalaki na gusto niya rin mag-menopause. So, tanga, wala kang bahay bata. Sa kanya ngayon, hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya ring sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Sino? Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. Lagdamio. Ikaw nasa likod niyan, pambihira. Para ka rin palang matatampuhin. Yun ang ikinuwento ni Kong Alvarez. Matatampuhin ka? Hindi ka lang sinipot, hindi ka hinarap. Pinasuspindi mo yung tao. Totoo ba yan? Hindi ako nagsabi niyan. Si Kong Alvarez. Ayan, sinasabi. Ikaw nasa likod niyan. May power tripper ka nga. Hindi ka lang hinarap. Sususpindihin mo yung binoto ng taong bayan. Samantalang yung posisyon mo, bigay lang ng presidente. Umayos ka. Umayos ka. At ito naman talaga ang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. Hindi mo naman pwede masabi na anti-administration itong rally. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ng mga kilalang karibal niya sa politika. Matagal na. Yan yung mga abang-abang. Kung merong nakaabang na gustong patalsikin yung nakaupo para sila makaupo katulad nitong mama na ito, ganyan din sa vloggers. Yung mga inggit, nag-aantay magkamali ka. Pag nagkamali ka, saka kababanatan. Ang sa lalaki, coach, ay anthropos. Sa babae, menopause. Ganun ba? Mayroon din sa lalaki?
Ano ba senyalis niyan? Baka ganyan na ako, ah. Hindi meron. Paki-explain nyo. Baka naman dumadaan na ako sa ganyan. O, may kaso nga yan. Sino may kaso? Etong mamang nakapula? Etong nanumpa lang? Bigla, sinuspindi lang, nanumpa agad? Sino may kaso? Na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Ako, at Vice Lagdameo. Ito yung pumalit, Vice Gov. Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspensyon. Hindi po ako bababa sa pwesto. Wag kang bababa. Wag kang bababa. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng office. Sinabi mismo ni Kong Alvarez, wag kang bababa. Nasa yung boto ng taong bayan. Walang due process. Papalusot pa yung Vice Gov, may due process, sige. Of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon. Grabe si bata ko na, baka si Boss Dada meron ng ganyan. Bakit ba, ano ba senyalis nun pag sa lalaki? Paki-explain nyo nang maiwasan ko. Na makapagsalita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. Lahat po tayo, government officials, civilians, everyone, no one is above the law. It's a preventive suspension. No one above the law. Ipapaliwanag ko anong no one is above the law. Sige. Wherein, i-investiga muna. Teka muna, Tatay Digong, ha? Sorry. Balik tayo dito sa mamang to. Civilians, everyone, no one is above the law. It's a preventive suspension. Ayan, preventive suspension. So, merong gustong imbestigahan. So, pag may iimbestigahan, pagka may kaso or iimbestigahan, sususpindihin. Unang tanong ko, ilan ang opisyal natin na may mga kaso? Kung i-apply nyo kay Kuya Gobian, i-apply nyo sa lahat dyan sa Kamara na may mga kaso. Kalat po yan, that is public knowledge. Marami dyan sa Kamara may kaso din. Bakit hindi nyo sinususpindi? Nagtatanong lang. Kahit sa Senado may mga kaso. Habang iniimbestigahan, bakit hindi nyo suspindihin? Pagkaalyado ni Duterte, suspindido agad. Yung una, sinisimulan pa lang, iniimbestigahan pa lang si Bantag, sinuspindi nyo agad. Hindi siya, ha? Yung, di ba, lahat ng iimbestigahan, pagdikit sa Duterte, suspindido agad. Pag sip-sip kay Tamba, hindi. Bakit? Wala bang kaso yung mga sip-sip kay Tamba? Real talk po. Paano due process? Ang due process, ang katumbas niyan, ay equal protection of the law. Kasi kung walang equal protection of the law, wala yan. Kung applicable kay Mama A, applicable yan sa lahat ng mama. Hindi pwedeng, ikaw nagsabi, equal protection of the law. Ang daming iniimbestigahan, hindi sinususpindi. Eto magrarally, dahil hindi sinipot si Lagdameo, hindi hinarap, sinuspindi, dahil nag-organize ng maisug. Seriously, ano ba tayo ngayon? Diktador na tayo ngayon? Nagtatanong lang po, ano ba tayo ngayon? Martial law? Tanong lang. Galing sa yung equal protection of the law. I-apply nyo rin kay Kuya Gob. Huwag kayo suspindi ng suspindi. Pangalawang tanong, ito lagi kong sinasabi at binanggit ko rin to sa SMNI. It's too much of a coincidence. Magrarally, hindi sinipot si Lagdameo, hindi hinarap si Lagdameo, biglang suspindido na nakakausap. Normal naman sila nung amid na yon, biglang nagalit. Seriously? Anong meron sa inyo? Bigla-biglaan nagagalit. Biglaan yung timing.
Ano yun, pag kinalabit ka sa itaas, pitikin mo yan. Pitikin nyo yan si Kuya Gob. Pitik kayo. Pitik naman kayo lahat. Asan ang mga paninindigan ninyo? Ayan, tama si Spencer Lacalle. Si Jinggoy may kaso, ba't di suspend? Masusunog ka dito sa channel ng mga DDS, nag-uusip to. No, lagot ka dyan, kila Spencer Lacalle, kila MJ Ebangli. Nag-iisip po ang DDS. Huwag kayong tanga. Hindi kami katulad ng ibang vloggers na may script. Huwag nyo kami ma-equal protection of the law, ha? Dahil kung may equal protection of the law, hindi dapat tinatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Coming from you, babanatan nyo pa, kaming mga DDS ng equal protection of the law. Kami nga ang nagigipit dito. Pag na Duterte tagkayari ka. Huwag tayo magtanga-tangahan. Alam kong alam nyo yan. Equal protection of the law. Pwe. Oh, si Ontiveros may kaso sa PhilHealth. Buhay pa ba yung kaso na yan? Pabuhay mo kay Boying. Iyon ang bumubuhay ng patay na kaso. Buhay pa ba yung kaso ni Ontiveros sa PhilHealth na yan? Meron pa ba yan? Kung wala, pabuhay mo kay Boying. Si Congressman may kaso, Suarez. Oh. Sige nga, suspindihin mo, Brad. Hindi, Vice Gov yan. Vice Gov. Kayo, oh. Patulog na lang ako, iniinit nyo pa ulo ko eh. Si Enrile may kaso. Nako, hindi kayo lulusot kay Spencer Lacalle. Alam ni Spencer Lacalle lahat ng may kaso. Spencer Lacalle, sino pang vlogger dyan may kaso rin? Sa vlogger naman, sa vlogger. Ay, nako. Ha? Of all people, galing pa sa inyo, sasabihan nyo DDS ng equal protection of the law. Pwe! Suspension, wherein i-imbestiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. Nako, wala na. Wala na ko. And you are, yung pag ganun is that you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. If you had committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Imbestigahan mo, Marcos. Paimbestigahan mo itong mga bata mo. Sinisira ka ng mga bata mo. Yung mga bata mo, parang aso na matagal na nakakulong at pinakawalan. Nakakita na kayo ng aso matagal nakakulong, pinakawalan sa kural. Di ba takbo ng takbo? Ganyan yung mga asta ng mga tao mo, Marcos. Disiplinahin mo. Hindi ko kalaban si Marcos. Pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There's a big difference between an appointed guy. May nagtatanong sa'yo, Amit. Ang tanong ko, Soli, magkano ang bayad kay Amit? Ang kapal ng muka. Magkano bayad sa'yo? Hindi ako nagtatanong, tinatanong ko lang, ha? May nagtatanong dito, oh. Si Tagalino, Ana Tagalino. Tagalinaw. An elected guy. Sabi ko nga, parang Ngayong araw umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Kapag hindi raw sila kinatigan ng Malacanang, iaakyat daw nila ito sa Court of Appeals at Korte Suprema. Alam mo, yari kayo. Ha? Yari kayo, magrarally sa linggo. Iniinit nyo eh. Dapat, mahina talaga tong political advisor nitong si Marcos. Dapat, pinalagpas nyo yung rally.
bago kayo bumakbak. Kasi magrarally. Natural, mainit siyang mga yan. Babakbakan ka. Tandaan nyo ang DDS, ang tunay na DDS, nakatingin kay Tatay Digong. Gaya ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag umatak si Tatay Digong, aatak kami. Pag tumahimik siya, nag-stop siya, i-stop kami. At malalaman natin sa linggo anong sasabihin niya. We will know if we will attack or not. Hindi yung, baka sabihin nyo, may grave threat ha. Hindi. Atake sa bunganga. Hindi yung mananakit kami. Hindi. Ngayong araw umapela na ang kampo ni Jubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Isang watch party dito sa harap ng Kapitolyo, ukol nga dito sa pagpapaliwanag sa kung bakit nga ba pinag-iinitan nitong nilagdameo at ng administrasyon itong si Jubahib. Sa kanina, Cheryl, ay hindi naman nahinto yung operasyon dito sa Kapitolyo at yung acting governor nga na si Oyo Uy ay nagsagawa naman ng isang peace and order forum dito lang sa harap ng Kapitolyo para masigurado. Ang pangalan, Oyo Boy, wag ka na munang sumausaw. Jeb Rivera, ang nasa Kongreso, karamihan coach, halos may sabit. Sa ombudsman, si Saldico, Suarez, Mix Nograles, Gonzales, Dan Fernandez. Tapos hindi suspendido. Don't talk about as equal protection of the law. Sabi ni Pinoy News Files, mukhang pinapahamak na sila ng political advisor nila nang hindi napapansin. Kaya nga Hindi kaya yung advisor nyo galit sa inyo? Kasi lahat ng galaw nyo, wrong move. Mali-mali kayo ng galawan. MJ Abalista, Bataan ni Tambaluslos, may mga kaso, ba't di suspendido? Yan nga po. Naligtas ang buong Davao del Norte.